Okay. So, pag-usapan natin itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung kanyang proposed 2024 budget na mga around, that's 400 million, no? Na marami ang pumapalag dito, no? Kasi isa na dito si DJ Chacha, no? Na may binanggit pa siyang check and balance na para talagang magmukha na itong si VP Sara ay tatawagin nating malaki lang kuno siguro itong hinihingi ni VP Sara na 400 million, no? Hindi raw makatarungan, nasaan na raw yung check and balance. Yun ang mga pautot ng mga newscasters ngayon, no? So pag-usapan natin yan, no? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Maraming makanood dito, no? Para mamulat ang kanilang mga mata kung anong katotohanan tungkol dito, no? So sabay-sabay tayo mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? So pag-usapan natin yan kaagad, no? Itong si DJ Chacha na medyo pumapalag siya dyan sa 400 million na proposed budget dito kay Vice President Inday Sara Duterte, no? Pero bagong lahat guys, nandito pala ako sa Tarlac ngayon, no? Nag-chaperon tayo dito sa mga athletes natin sa swimming, no? So Tarlac, San Isidro, okay? So ayan nga, si DJ Chacha may mga pautot siya sa about check and balance, ganun, nasaan na raw yung check and balance. So gusto lang natin isuplak itong komento ni DJ Chacha, no? Alam mo ba DJ Chacha, no? Ito yung sabi ni Badong Aratiles, which is my point naman si Badong Aratiles, no? Na nakikinig ako sa kanyang vlog. Na yung proposed budget na yan na pasado na sa Congress, sabi nila ha, which is agree ako dito, no? Pag sinabi mong check and balance, ya kayong mga itong si DJ Chacha kasi ano ito media, no? Kung itong mga media, kung sila yung magsasalita, pakinggan ng taong bayan, yung taong bayan naman, no, akala nila magaling itong mga mag-analyze itong mga kagaya ni na DJ Chacha kasi maganda, newscasters, ganon, no? Pero sana naman mag-research din naman kayo. Okay? Mag-research kayo kasi mahalaga yung impormasyon natin sa taong bayan na makapagbigay tayo na kung ano yung katotohanan, no? Medyo mainit dito guys, pero laban lang ha. Isuplak pa rin natin, mag-vlog pa rin tayo. So yung pagsabi mo ng check and balance, magaling, no? Nasaan na raw yung check and balance, ganon, ganyan sa proposed budget ng 400 million ng Vice President. Pinagmukha pa ng ikokorap ba itong 400 million kasi ang sobrang laki, ganon ba? Merong mga ganyang mga naratibo, no? Pero alam mo ba DJ Chacha, pumapalag ka dito na bakit in-approve ito, no? Sabi nila na ang demokrasya ng Pilipinas, ibinabase natin yan sa rule of majority. Diba? Yan ang demokrasya. Baka nakalimutan mo na ang rule of majority, yun ang masusunod. Diba? Yan si Raul Manuel, si Franz Castro at itong si Arlen Brosas, putak ng putak dyan sa Kongreso, no? Pumapalag dyan sa mga budget sa Office of the Vice President. They have the freedom to whatever they say. They have the freedom to express themselves na hindi nila gusto yung budget, hindi sila a-approve dyan sa budget. They have all the words to say during the Congress. But at the end of the day, no, hindi lang sila ang mga congressman, hindi lang sila ang mga mambabatas, marami, no? Binoboto yan. Ha? What do I mean binoboto yan? Binoboto yan ng majority dyan sa Kongreso. Kung ano yung majority, yun ang ifa-follow natin
Yan nga tinatawag rule of majority. So wala na kayong magagawa dyan kung ang majority gusto yang ma-approve yung budget ng Office of the Vice President. Di ba? Sumulat ng letter itong si VP Sara. Hindi naman yan magsumulat na manghingi ng pera, manghingi ng budget without even explaining kung ano ang gagawin dito sa pera na ito. 'Di ba? Binabasa yan ng Congress. After yan binabasa ng Congress, no? Pagkatapos niyan, saka sila mag-decide, saka sila boboto. Kung sino yung maraming boto, ayun yung mananalo, yun yung rule of majority ang isusunod. 'Di ba? So, dapat respetuhin natin ang majority. Respetuhin natin ang taong bayan. VP Sara should be respected kasi binoboto yan ng 31 million. Baka nakalimutan nyo, 31 million yan ang bumoto dyan. Pagkatapos dyan sa Kongreso, nanalo rin siya sa kanyang pagiging I mean, yung pagboto ng karamihan sa approved budget by the OVP, di ba? So, anong masama doon? Yung ating Vice Presidente, hindi naman yan pipilit na mabigyan siya. Di ba? Hindi yan pipilit. Sabi nga ng kampo ng Vice Presidente, we can only propose. But we cannot demand na talagang bigyan. Di ba? Umiinit kasi ang ulo ninyo kasi maraming kumampi dyan kay VP Sara. Di ba? You have the freedom to express, but let's respect the majority. Rule of majority. Ang ingay dito, ha? So, yun. Gusto kong ipaliwanag dito sa aking vlog sa Donmar TV na baka nakalimutan nyo ang ruling na yan. Okay? Ikaw, DJ Chacha, hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa media ka, nandyan nga yan ng pangalang media. Middle ka lang. Hindi ka vlogger. Media ka. Media. So meaning middle. Pinapakinggan mo yung kabila, pinakinggan mo yan dito sa ibang side. Di ba? Nasa middle lang kayo. Let the taong bayan decide. Let the taong bayan judge itself, no? Kung saan sila papabor dyan. Pero wala kang karapatan na meron kang karapatan siguro mag-express, no? Pero mag-research ka, DJ Chacha. Mag-research ka kasi hindi yan ganun lang na ito yung mga mga students namin. Ayan. Nag-chaperon tayo dito sa Tarlac So, ganun. Dapat tayo mag-research muna bago tayo puputak sa media. Okay? So, approve na yan kung ano man ang desisyon ng Kongreso, re-respetuhin natin. Okay? Alam ko naman itong si point of order, itong si Raul Manuel, no? Na tungkol dyan sa 2022 confidential funds. In which tapos na yan, dinidebate na yan Kongreso. Gusto pa niyang i-open up. So, alangan naman na follow tayo sa tatlong congressman na yan. Tatlo lang sila laban sa marami. Di ba? So, as what I've said, they can express, but hindi sila ang masusunod. Hindi naman susunod ang mga kongreso sa kanila dahil tatlo lang sila. Di ba? At basing on my own opinion, itong tatlong mga kongresista na ito, ayaw nila yan dyan sa confidential funds. Dahil alam nila, apektado sila. You know what I mean. Di ba? So, huwag tayong magpabulag-bulagan, huwag tayong magpasikat, huwag tayong magpagaling-galingan. Kasi kailangan ng konting research bago tayo puputak dyan sa media.
Okay? Yan kasi ang mahirap sa atin eh. Kayong like itong si DJ Chacha at itong mga media, meron kayong mga script writers. Binabasa lang ninyo ang mga script ninyo. Magaling ang pagkasulat. Di ba? Pero hindi kayo nagre-research kung itong mga writers nyo may point ba sila sa kanilang opinion? Kasi may opinion rin yung mga writers na yan eh. Di ba? So, you also have to research. Pwede kang mag-react sa mga sinusulat ng mga writers ninyo, di ba? Pero wag ka agad na bibira sa anong punto ng mga writers ninyo. Kasi magiging bias kayo. Ako bias ako kasi vlogger ako. Kayo media kayo, dapat hindi kayo bias. Dapat sa middle lang kayo. From the word itself, media, middle. Okay? So, ayun lang. Kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Pabor ba kayo dito sa mga media? Like, yung si DJ Chacha, na yung opinion nila tungkol dito sa 400 million proposed budget ni VP Sara na lusot na sa kamera. Okay? Yan ang batikos nila ngayon. Tinitira nila. Ano masasabi nyo dito? Comment, react, at babasahin natin yan inyong mga komento, ha? Okay? Like, share this video para kakalat dito sa Taong Bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, ayan, update. Nasa Tarlac ako ngayon. Merong squaa rito, no? Meron akong mga students ko dito na dapat kong bantayan, chaperon, no? At sana good luck, manalo ang Region 7 yung pinipresent namin, ha? Okay, so hanggang dito na lang po. Okay, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.